Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung na-approve na daw sa US Congress ang bill sa Pilipinas na magpautang ang Amerika o sabihin natin mag-donate ng warships. Ito yung medyo malalaki na warships, katulad ng battleships, katulad ng destroyers, katulad ng mga frigates at mga corvettes. Yan daw ay aprobado na sa US Congress na pwede nang ipautang o ipahiram sa Pilipinas. Ang other term nila dyan ay i-donate sa Pilipinas eh. Mas maganda kung donation kaysa ipautang, wala nang bayad ang donation eh. Kaya itong nasabi ko na kung hindi lang pinagnanakaw ng mga congressman at senador ang pera ng bayan, ay sana nakakabili na tayo niyan at hindi tayo manghihingi. Yang Japan nga nagbigay sa atin ng 200 tanks, battle tanks, tangke digira, nagbigay ang Japan. Hindi natin tinanggap. 3 lang yung tinanggap natin. 200 yun lahat dahil hindi daw natin kaya ang gasolina niyan, ang krudo at maintenance. Hindi daw natin kaya ang 200 battle tanks ng Japan. Napaka-tarantado, no? Hindi tinanggap dahil hindi daw kaya ang maintenance kasi wala tayong pera. Gusto ng Pilipinas, hingi lang eh. Hingi at maintenance doon pa rin sa Japan. Japan pa rin ang gagastos, napaka-tarantado. Kaya nga dapat bitayin na yung mga magnanakaw sa Kongreso eh. Tsaka sa Senado kasi kahit bigyan tayo ng Japan ng battle tanks, ay wala tayong pang maintenance eh. Walang pang krudo, walang pambayad sa mekaniko, napakahayop. Okay, balik tayo sa balita. Ito'y courtesy sa atin ng isang channel sa labas. Okay, ito yung sinasabi nila na done deal na daw ang pagpapautang ng Amerika ng mga battleships para sa Pilipinas. Okay, balik tayo sa balita. Ayan. The U.S. Congress has approved a landmark warship deal with the Philippines, signaling a renewed alliance in a region facing rising tensions. This isn't just about military hardware, it's a strategic move to modernize the Philippine Navy and reinforce America's commitment to its allies. The Philippines, long challenged by aging equipment, now gains advanced naval assets to better protect its coastline and assert its claims in the South China Sea. The deal is a direct response to increasing maritime assertiveness and the militarization of disputed waters. These new ships will boost the Philippines' ability to Okay, so control its ito na nga. waters and enforce Medyo international nakulila law, tayo sa strengthening arm regional race ngayon stability. eh. Ang Vietnam ay marami na ngang artificial island ang Vietnam. Tayo, meron na ba tayong ginawang artificial island sa WPS? Kaya naunahan tayo ng China at Vietnam eh. Ngayon, sa arm race, ay naunahan pa rin tayo ng Vietnam sa mga barko. Kukunti lang barko natin eh. Mga second hand pa at donated. Kaya dito sa kaya nga si PBBM ay talagang tinutuon niya itong pagtugis sa mga magnanakaw eh, para masuli yung pera, at least maibalik sa Pilipinas, makapagbayad tayo ng utang natin. Ngayon, meron na namang budget ang Pilipinas para sa 2026. 100 trillion ba yun? O 90 trillion ang budget natin sa 2026 ng Pilipinas. Pag nanakawin na naman yan, nako. Kasi ang mga magnanakaw, maglalaway talaga yan kapag nakita nila yung bulto-bultong pera sa Pilipinas. Pag nalaman nila, uy, meron ng 100 trillion na budget sa 2026, gagawa tayo ng paraan para manakaw yan. Wala na si Cabral yung magician eh. Si Cabral yung nagmamagic nagmanipulate ng programa sa DPWH para ma-award yung mga proyekto sa mga maliit na distrito na binigyan ng 51 billion, katulad ng distrito ng Davao ni Pulong, ang liit na distrito pero binigyan ng 51 billion. Where in the world? Diba? Saan ba sa mundo ang klaseng ganun? Ang talino ni Cabral ay ginamit niya sa kagaguhan. Kaya yung pagtalon niya ay hindi yun kabayaran sa utang niya. Siya yung gumawa ng magic eh. Kung wala si Cabral, walang magic sana sa DPWH. Yun pala yung katotohanan.
Okay, balik tayo dito sa balita. Mga kagulin boy, sa pag-donate ngayon ng Amerika o pagpapautang sa atin ng mga barko na pandigma. For the Philippines, this is a diplomatic and strategic victory, the result of years of effort. For the Philippines, this is a diplomatic and strategic victory, the result of years of effort. The warships will serve as both a deterrent and a symbol of national pride. This agreement highlights the Philippines' crucial role in America's vision for a free and open Indo-Pacific. The world is watching, as this move will have far-reaching consequences for security and politics across Southeast Asia. Ayan. As we explore the story, we'll examine the history of U.S.-Philippines relations, the details of the deal, and its impact on the region. This is more than a transaction. It's a pivotal moment in a storied partnership. The South China Okay, Sea so remains matagal a na nga tayong flashpoint, and this deal allied ng is a Amerika. calculated step Gera to kontra empower a key Spanish, ally. Amerika kasama natin. Gera kontra Hapon, World War II, Amerika kasama natin. Kaya kung may gera na World War III, kasama pa rin natin ng Amerika. Battle tested na yan. Ngayon, ang tanong, merong mga nagsasabing mga komunista sa bansa, mga Pilipino pero komunista, nagsasabi na ginagamit lang daw tayo ng Amerika. Ginagamit naman din natin ng Amerika eh. Kung ginamit tayo ng Amerika, mas lalong ginamit natin ng Amerika kontra sa China. Kasi sila yung big brother eh. Ibig sabihin, yan na yung Mutual Defense Treaty na pinirmahan noong pagkatapos ng World War II. 1951 ay nagkaroon tayo ng pirmadong Mutual Defense Treaty sa Amerika na kapag aatakihin ng Amerika, kasama tayo doon automatic. At kapag aatakihin naman ng Pilipinas, nandiyan ang Amerika sa likod natin. Napakaganda. Di ba mga kababayan? Ang Amerika nandiyan talaga yan. Kaya kung ako ang presidente, ipapasakop ko na ang Pilipinas sa Amerika. Magiging 51 o 51st State of America ang Pilipinas. Wala nang magnanakaw kasi mayroong death penalty sa Amerika. At siyempre, mabago na ang ating klase ng gobyerno. Kaya mawala na yung mga magnanakaw na yan. Kasi hindi makukuha ang batas ng Amerika ng suhol-suhol. Ang batas doon ay talagang batas. Alright, so kung magpapaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking mga avid followers. Maraming salamat. Meron na tayong 5 taon na nagsama-sama. Sa taong 2026, meron na tayong 6 na taon. At ang mga taon na yan ay palaging nasa isip ko. Bawat isa sa inyo ay naalaala ko. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Love and peace, not war.